Annyeonghaseyo, 여러분. Sa araw na ito, ating pag-usapan ang paggamit ng aso, oso, at heso sa pandiwa at pang-uri. Ito ay may katumbas na because at therefore sa wikang Ingles. Sa ating wikang Pilipino naman, ito ay may katumbas na salita na dahil at kaya. Paano ba ito gamitin, mga kaibigan? So, ito po siya. Ito ay ginagamit upang pag-isahin ang dalawang pangungusap. Ibig sabihin, mga kaibigan, kung meron tayong dalawang pangungusap, magiging isa na lamang siya. Gamit ang aso, oso, at heso. Ito ay idinudugtong sa pamamagitan ng pang-uri at pandiwa na makikita sa unang pangungusap. Dito, mga kaibigan, sabi, pag ginamit natin ang aso, oso, at heso, ito ay hahanapin natin ang pang-uri o pandiwa doon sa unang pangungusap at doon natin idudugtong ang aso, oso sa mga pang-uri at pandiwa na iyon. Ang unang sugnay ay naglalaman ng sanhi o dahilan. Ang pangalawang sugnay ay naglalaman ng resulta o bunga. So dito, mga kaibigan, ibig sabihin, ang paggagamitan natin ng aso, oso, at heso ay yung pangungusap na mayroong o naglalaman ang unang bahagi o ang unang sugnay ng dahilan o sanhi, at sa pangalawang sugnay naman, ito ay naglalaman ng bunga o result doon sa naging dahilan. Paano ba siya gamitin ngayon sa pandiwa o adjective? Halimbawa, nalaman na natin, mga kaibigan, kung ano ang pandiwa at adjective sa unang sugnay. Ngayon, idudugtong naman natin ang aso, oso, at heso sa mga pandiwa na iyon o pang-uri, adjective. Dito, mga kaibigan, kapag nakita na natin ang isang pandiwa, halimbawa dito yung pandiwa na kada. Halimbawa, mga kaibigan, aalisin lang natin yung da sa last. Ayan. Pag naalis na natin yan, mga kaibigan, titingnan natin yung syllable. Syllable na ka, ano ba ang vowel na meron dyan? Ang vowel dyan ay ang a. Diba? A. At ang ano yan ay kabilang sa tinatawag nating bright vowels. So, dahil kabilang siya sa bright vowels, mga kaibigan, ang idagdag daw natin ay aso. So, idugtong natin ang aso sa ka. Ito ay magiging kaso. So, ganun lang siya kadali, mga kaibigan. Ang bright vowels natin ay a at o. So, ganun lang po, mga kaibigan. Titingnan natin sa isang syllable kung anong vowel mayroon doon. Sunod, aalamin natin kung saan ito kabilang. So, ito ay kabilang sa bright vowels, kaya nag-add tayo ng aso, kaya naging kaso. Dito naman, mga kaibigan, ang dark vowel na tinatawag. Sa dark vowel naman ay mayroong o tsaka u. Idagdag natin ang oso, sabi. Halimbawa, mga kaibigan, sa pandiwa na mukta, pag inalis natin ang da, ito ay magiging muk na lamang. Sa syllable, mga kaibigan, ng muk, aalamin natin kung anong vowel mayroon dyan at saan ito kabilang. Sa bright vowels ba kabilang? O kabilang siya sa dark vowels sa tinatawag. So, sa muk, makikita natin na o ang vowel dyan. Ito ay kabilang sa dark vowel. Ito siya.
Kaya ang sabi, idagdag ang oso. Yan. Kaya mo plus oso, naging mugoso. Ganun lang siya, kadaling gamitin mga kaibigan. Lagi nating titingnan kung saan kabilang ang vowel. Sa dark ba o bright. Sunod mga kaibigan, ang neutral vowels. Sa neutral vowels mga kaibigan, aalamin lang din natin kung kabilang ba sa neutral vowels. So, pag neutral naman, ito yung I at U. Idagdag daw ay also din, tulad ng dark vowels. Halimbawa, yung pandiwa na masida. Pag inalis natin ang da, ito ay maging masi. Ang salita dito na masi, ang huling syllable niya ay ang si. Ngayon, sa si, aalamin natin kung anong vowel mayroon dyan. So, siya mayroong vowel na I o I. Ito ay kabilang sa neutral vowel. Ito siya. Diba? Nasa neutral vowel siya. Sabi, ad oso. Kaya, masi plus oso, naging masyoso. Naging yoso siya mga kaibigan dahil itong I na to ay dinagdagan natin ng oso. Kaya siya naging yoso. Kaya ang pinakahuling conjugation natin ay masyoso. So, ganun lang po kadali mga kaibigan. Sa hada naman mga kaibigan, ang lahat ng verb na nagtatapos sa hada ay magiging heso. Halimbawa, ang combo hada. Ito ay magiging combo heso. Ganun lang kaibigan. So, walang dapat ikalito sa paggamit. Gamitin naman natin sa pangungusap mga kaibigan para hindi tayo malito. Halimbawa mga kaibigan, meron tayong dalawang pangungusap dito. Una ay umuulan ngayon. Sa Korean, ito ay jigum bigawayo. Ang bigawayo ay galing sa salitang bega, oda, o oda. Ito siya. Naging yo yung last niya at kasi yung da, inalis na natin. Kinonjugate natin siya and present. Kaya naging jigum bigawayo. Sa pangalawang pangungusap naman kaibigan, hindi ako pupunta sa paaralan. Sa Korean, pag sinalin natin, Chenen Hakyoe Mot Kalkoyo. So, ang pupunta sa Korean, kaibigan, ay Kalgoyo. At ang paaralan ay Hakyoe. Ngayon, gagamitin na natin ang aso, oso, at heso. So, sabi, aalamin natin sa unang pangusap kung ano ang pandiwa o pang-uri doon, o verb, o adjective. Sa unang pangusap, mga kaibigan, may kita natin na ang unang makita natin ay ang umuulan. Ito yung pandiwa. Umuulan. So, jigum bigawayo. From the word bi, ulan. At ang ga na nilagay natin bilang subject particle. At yung oda na kinonjugate natin ay naging wayo. Ito yung verb niya, yung wayo. Kaya siya naging bigawayo. Siya ay pandiwa sa wikang Korean. Ngayon mga kaibigan, alisin lang natin ang yo. Yan. Makita nyo, ang huling syllable dyan ay wa. Wa na lang ang natira. At sa wa mga kaibigan, ay
Nakikita natin na ang vowel na nandyan ay A. Di ba? A. At yan mga kaibigan ay kabilang sa bright vowel na tinatawag. Sabi at aso. Kaya siya ay magiging aso. So, ganun lang mga kaibigan. So, ang wiga, wayo ay magiging wiga, waso. So, ito na siya mga kaibigan ngayon. So, pag sinalin natin siya, mga kaibigan, sa wikang Korean, ito ay magiging Chigum, wiga, waso, hakyoe, imot, kalkoyeyo. Ito mga kaibigan, ang unang sugnay. Ayan. At ito naman sa hakyoe, imot, kalkoyeyo, ito yung pangalawang sugnay. Papansin ninyo mga kaibigan, Chigum, wiga, waso. So, umuulan. Umuulan ngayon. So, ito yung dahilan. At yung hakyoe, imot, kalkoyeyo, ito yung naging bunga o result sa nangyaring pag-ulan. Kasi sabi kanina mga kaibigan, gagamitin natin ang aso-oso, heso, sa pangusap na mayroong sanhi o dahilan. At yung pangalawa naman ay naglalaman ng bunga o result sa nangyari. So dito mga kaibigan, sa unang bahagi o unang sugnay, ito ang naging dahilan. So, Chigum, wiga, waso. Dahil umuulan, at ang naging bunga niya ay hakyoe, imot, kalkoyeyo. Hindi siya makakapunta sa paaralan. Mot naman ang ginamit natin dito, hindi an, dahil may dahilan ka kung bakit hindi makakapunta sa paaralan. Kasi nga, umuulan. Isa pang halimbawa mga kaibigan para mas maunawaan natin ito. Meron ulit tayong dalawang pangungusap. Gagawin ulit natin itong isang pangungusap na lamang. Halimbawa, ang unang pangungusap natin dito ay ang dami kong trabaho. Madami akong trabaho. So, dito sa Korean, pag sinalin natin, ito ay Chinaneri manayo. So, ang trabaho sa Korea ay il. Nilagyan natin ng subject particle na dahil yan, ngayon naman, ang manayo naman, marami, ay isang adjective. So, siya ay galing sa dictionary form na manda. Kinunjugate natin ito sa percent, kaya naging manayo. Sa pangalawa naman mga kaibigan, makikita natin ang pangusap na sobra akong napagod. So, sa Korean, Chenen mo pigoneo. So, dito mga kaibigan, ang napagod, ito ay pigoneo. Ngayon, isasalin na natin ito sa wikang Korean ng buo, o gagawin na natin siyang isang pangusap gamit ang aso-oso. So, aalamin ulit natin sa unang pangusap kung ano dyan ang pandiwa o panguri. So, nakita natin kanina na ang panguri dyan ay ang manayo. Ngayon, aalisin lang natin ang yo. Idagdag na natin ng aso. So, siya ay magiging manaso. Hindi maaaring gawing manaaso, mga kaibigan. Kasi may ana siya dito. Kaya as is na natin. Manaso. So, siya ay magiging manaso. Ito na siya. Chuneri manaso. So, ito kaibigan, yung unang sugnay natin. At ito yung pangalawang sugnay. Napansin nyo? Ito, Chuneri manayo. Naging Chuneri manaso. Sa pangalawa naman, Chuneri nomo pigoneo. Naging nomo pigoneo pa rin siya dito. Inalis lang natin ang Chuneri. Dahil iisa lang naman ang tinutukoy natin dito. Maaari din natin tanggalin ang Chuneri sa actual conversation o pag-usap.
Alisin natin ang dito sa unang sugnay, ang tunoy. Kung as is naman doon sa kausap mo, kung sino ang tinutukoy mo, kaibigan. Kaya maaari mo na lang itong sabihin na irimanaso no mo pigonyo. Kahit wala na yung tunon. Para mas maiksi, mas gusto yun ng mga Korean. Ayaw nila ng mahabang pangusap. Yung mga paalala lang mga kaibigan kung paano siya gamitin. Sa paggamit ng aso, oso, at heso, hindi maaaring naka-past tense ang unang sugnay. Sa halip, ang pangalawang sugnay dapat ang naka-past tense. Ibig sabihin mga kaibigan, pag ginamit natin yung at, tsaka ot, dito, at tsaka het. Tulad nito, sa halimbawa nating una. Hindi ako nakapunta sa paaralan dahil masakit ang aking ulo. Dito mga kaibigan, ginawang past tense itong apaso ay ginawang apat na apat so. Yan po kaibigan ay mali. Kasi sabi, dapat sa hulihan tayo magpa-past tense. So, aalamin natin kung ano ang pandiwa o adjective doon sa pangalawang sugnay at doon tayo maglalagay ng at, ot, o hit o past tense. So, dito, ang verb ay yung kayo. Dapat dito tayo maglalagay. Igagawin natin itong past tense. So, ito po ay mali mga kaibigan. So, ang tamang sagot dyan ay itong sa baba. Moriya paso, hakyoimot kasoyo. So, ganun lang siya, dali mga kaibigan. Pag nagpa-past tense tayo, dito po. Huwag dito sa unang sugnay. Kasi siya ay mali. Pangit kasi yun pakinggan. Hindi maaaring gamitin sa pag-uutos, mga kaibigan. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi maaaring gamitin dito ang imperative o pag-uutos na kasama ang seo, katulad nito. O sinabi mo na dahil masakit ang ulo mo, huwag kang pumunta sa paaralan. So, inuutusan mo ang kapwa mo o isang tao na pumunta nakakasama yung aso-oso dito. Dahil masakit ang ulo mo, huwag kang pumunta sa paaralan. Muriya paso hakiwi kaji maseo. So, dito kaibigan, maling expression ito. Hindi natin maaring gamitin ang aso-oso kasama ang seo. O kapag ikaw ay nag-uutos. Yan po ay tatandaan natin. Ang aso, oso, heso, mga kaibigan, ay hindi rin maaaring gamitin kasama ang olkayo. Kung inyong matatandaan, ang olkayo ay isang expression na nagbibigay ng mungkahi sa iyong kapwa o sa ibang tao. Halimbawa rito, mga kaibigan, no? Dahil masakit ang ulo mo, uminom ka ng gamot. O dahil masakit ang ulo mo, uminom ka ng gamot. O maaari rin dahil masakit ang ulo natin, dalawa, uminom tayo ng gamot. So, mali po ito mga kaibigan, maling expression. Kasi ang aso-oso ay hindi maaaring gamitin sa pagbibigay mong kahi sa iba. So, ito po ay mali. Mayroong nararapat na expressions na para dyan. At tatalakayin natin yan sa susunod. At ito yung mga bawal lang naman sa kanya. Ito lang siya kadali, mga kaibigan, gamitin. Kabisuduhin nyo lang ang bright vowels, dark vowels, at neutral vowels. Kung hindi nyo pa alam yun, mga kaibigan, pwede nyo panoorin sa ating video. Dahil dyan ay atin ang natalakay noon. So mga kaibigan, sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Pagpasensyahan nyo na akong boses kasi ako ay paos sa mga sandaling itong nanonood ka ng video. Paos ako. Mga kaibigan, hanggang sa muli. At pakisuportahan na rin ang aking channel para marami pa tayong ma-upload, mga kaibigan. At marami pong salamat. Hanggang sa muli.